Jesus redeemed us from the curse of the law, becoming a curse for us. Kinuha niya yung curse, nilagay niya sa kanyang katawan, at binigay niya sa atin ang blessing eh. Eh bakit ngayon, nag-curse pa rin? Namamatay yung mga Christians dahil sa cancer na nakuha nila yung genes ng nanay nila o tatay nila. Bakit? Kasi yung Hosea 4:6 says, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi mo alam, gawa ka ng gawa. Hindi ka nagkukonsult dito sa Bible. You are making your own human decisions. And that is why you are being cursed. Pero Caroline Leaf says, based on her research and according to science, if you follow what Jesus said, you can change your genes. So in other words, you can reverse your genes. Amen? The body has the ability to heal itself. Pero kailangan yung soul natin ay nagpo-control. We would like to thank the friends and partners of Terry Chang Ministries. Okay, now, introduce ko si Dr. Caroline Leaf. Yan ang pinag-aralan natin last week. Dr. Caroline Leaf is a cognitive neuroscientist with a PhD in communication pathology, specializing in cognitive and cognitive neuropsychology. Meron ba gusto magpaliwanag dito kung ano yun? Kaya yan na natin paliwanag dahil yun na natin naintindihan. Alam ko lang po sa niya. Dr. Leaf has a panel of top neurosurgeons, neurologists, MDs, and CYNs, and endocrinologists and neuroscientists that she consults and does research with. So hindi siya nag-iisa. Marami siyang kasama. Okay? So talagang ito ang kanilang forte. I-prove nila na ang salita ng Diyos ay totoo through scientific research. Dr. Leaf has published many books on mind-brain connection and articles in academic journals and consumer newspapers, and has been widely interviewed in newspapers, on radio and television shows about her research and scientific theories. Ang dami nang na-bless ng mga tao. Ang daming nag-turn around ng buhay dahil in-apply nila ang tinuturo ni Caroline Leaf. Okay. Dr. Leaf has her own TV show called The Dr. Leaf Show on TVN, which airs daily in different countries in multiple languages, reaching millions globally. Dr. Leaf has been a born-again Christian since she was a child, and now as a doctor and scientist, she's able to speak about science from a biblical perspective. Okay, so kilala na natin ang kanyang passion ay to help people use the power of the mind and the link between science and God as a tangible way of controlling their thoughts, controlling their emotions, and making the right choices and decisions so people can find their sense of purpose in life. So ultimately, yung purpose mo ang mafulfill mo. So, kilala niyo si Sidro at siyang nag-interview kay Caroline Leaf, right? Meron siyang tatlong scientific facts na sinabi dito based on Caroline Leaf's book. And sabi niya, number 1, science has finally caught up with the Bible, and scientists have figured out that the Word of God is true. So ngayon mga scientists naniniwala na may Diyos. Not necessarily naniniwalang si God, yan yung si Jehovah God na sinasabi sa Bible. Pag naniniwala sila, merong Diyos. Hindi na yung nag-evolve tayo from a monkey. Hindi na sila naniniwala dyan. Kasi imposible daw, meron daw nag-orchestrate ng lahat na nangyayari dito sa universe. Imposible wala. Kasi imposible, masyadong perfect ang nangyayari. Amen? Number 2, we now have proof you are not a victim of your genes. Ano kaya itong genes na to? Bakit pinabagin ang genes? This is very important. Kung gusto mo ng success, you have to understand yung mga genes. You can alter your genes. Pwede mo palang palitan ng genes. And you can alter your health. You can alter your destiny supernaturally. Yan ang sinabi ni Caroline Isidro. So dito, para mapaliwanag kung mabuti yung genes, bakit apektado ang genes? Bakit may problema tayo sa mga genes? In Exodus 34:7 it says, He, and that talks about God, God punishes the children and the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. For example, akong mother, di ba? Ngayon, pag nagkasala ko, itong kasalanan ko pala, mapapasa ito kay Angela, sana po, mapapasa sa anak ni Angela, at mapapasa doon sa mga anak ng mga anak ni Angela to the fourth generation. Paano nangyayari? Through the thought life. Dito, yung na-store na kasalanan na gawa ko, kasi walang kasalanan kang ginawa na hindi napunta sa hindi nag-umpisa sa isang thought. Everything begins with a thought. So, na-store dito, napunta. Bakit? Kasi sa heredity, yung mga heredity, di ba, kinuha natin sa science yan, mga chromosomes, di ba? May XX, mother, XY, sa father, chromosomes.
yung chromosomes ay napasok sa akin ng aking mother and father. So 50-50 yan. Napasok sa akin. So, titingnan natin. So, itong sinasabi dito pala sa Exodus 34:7 is the generational curse. Diba? Yung mga sakit ng mga ninuno, diba? Meron tayong na-experience yan. O kasi yung daddy niya namatay ng heart attack. So, siya namatay din ng heart attack. So, yung lolo nila namatay din ng heart attack. Generational curse. Pero bakit pati mga Christians na experience ang generational curse? Akala ko pa naputo na yan. Because Jesus, nakalagay dito, Jesus redeemed us from the curse of the law, becoming a curse for us. Si Jesus ang curse, kinuha niya yung curse, nilagay niya sa kanyang katawan, at binigay niya sa atin ang blessing eh. Eh bakit ngayon, nag-curse pa rin? Namamatay yung mga Christians dahil sa cancer na nakuha nila yung genes ng nanay nila o tatay nila. Bakit? We're no different from the non-Christians. Bakit? Kasi, Hosea 4:6 sabi niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi mo alam, gawa ka ng gawa. Hindi ka nagkukonsult dito sa Bible. You are making your own human decisions. You're making your own choices na hindi ka nagkukonsult sa salita ng Diyos. And that is why you are being cursed. Na hindi necessary. Okay, mamaya pag-aaralan po natin paano to get rid of these curses. So, ano yung genes? Very important. Sensitive. A gene is the basic physical and functional unit of heredity. Nagmumula lahat sa genes. Genes are a set of DNA. What is a DNA? Ito yan. A DNA is a chemical code or set of instructions. Our bodies need protein for growth and development, and the DNA controls which protein are made. So, in-explain ko po sa inyo yan, paliwanag ni Carla Leaf last time, tayo ay may mga cells in the body. Dahil dito sa nakuha nating mga sakit, for example, di ba, sa mga ninuno natin, hindi lang sakit, mga talents, na binigay tayong mga gifts, na nakuha natin sa mga magulang, na-transfer yan sa ating lahat. Yung sa tatay natin, yung sa nanay natin. Ngayon, bawat cell ay nakabalot. Sa DNA, mayroong tinatawag na protective layer, which is the protein. Yan ang protein na yan. Ang DNA ang nagdidesisyon kung anong protein ang ipoproduce. Ngayon, ang genes, ano ba yung ibig significance ng genes? According to the Human Genome Project, a human being has about 20,000 to 25,000 genes. Each gene adds a specific protein in the recipe. Proteins build, regulate, and maintain the body. Every person has 2 copies of each gene, one inherited from your father and one inherited from your mother. Ayan, yung XY chromosomes. Ganyan sa loob ng katawan natin. Yan, parang silang, parang at random, pero hindi. Perfectly in order ang ating mga parts unless magkasakit ka. Most genes are the same in all people, but a small number of genes, about less than 1% of the total, are slightly different between people, which contributes to each person's unique physical features. Ano ibig sabihin? 99% pala ng mga genes natin, tayo lahat, ay pare-pareho. But mayroon lang difference na less than 1%. And that less than 1% is the one that contributes to your uniqueness. So unique ka pala, di ba? Na-demonstrate ko sa inyo. Itong thumb na to is one small thumb. Di ba? Very, very small thumb. It is one of the 8 billion right thumbs that God created. And yet itong thumb na to ay walang kamukha. Di ba? Walang kamukha ito. Kaya ito identification mark ko eh. Di ba? Yan ang sinasabi, yung less than 1% pala yun yan. Walang kamukha yung mata ko, walang kamukha yung aking intestines, ang aking kahit anong part ng katawan ko, walang kamukha. Because of that, less than 1%. Okay, so napaka-importante ng gene. Caroline Leaf says, based on her research and according to science, if you follow what Jesus said, you can change your genes. So in other words, pwede palang palitan natin ang genes. Like for example, ako nagka-cancer, mamamatay na lang, bakit biglang gumaling? Kasi yung genes, ano nangyari sa akin? Yung genes ko na lumabas. Kasi di ba, ito, may cancer cell ako. Di ba? sa dami kong problema, itong protective layer, yung nakapaikot dito, sa DNA, di ba, protein niya, nakapaikot dito, nag-crack. So nag-crack ngayon, nakalabas ngayon itong cancer cell. Ang cancer cell kasi, o lahat ng mga problema na may heart disease, may diabetes, etc., yan ay nakatago lang. At yan ay inactive. Yan ay natutulog. Magigising lamang yan, re-reactivate lamang yan because of you. Ikaw ang makakapagpagising dyan sa mga cells na masasamang yan.
Ikaw lamang, wala ng iba. Based on your intellect, your emotion, and your will. Ikaw lang ang makakapag... So ngayon, dahil ako ng problema ng todo, kay Robert, di ba? Nangusami ako ng todo, nagkaroon ako ng mga negative emotions, mga deadly emotions na ng bitterness, ng unforgiveness, ng remorse, ng resentment, ng pain, ng hatred. Lahat yan, nasa akin. Pagkatapos, nagsasalita pa ako, di ba? Nag-isip ako muna, inisip ko muna na sama-sama talaga itong etc. ko, ganyan. Pagkatapos, finally, nag-decision ako na to cut myself, na magpakamatay. So yung mga nagtulong-tulong na yan ang nagpabukas dito sa cancer cell na to. Kaya ako nagka-cancer. Okay? Sino bang gusto magka-cancer dito? Pwede mo magtaas ng kamay. Yan lang naman ang gagawin niyo, madali lang. 21 days lang. Paano sinabi niya, gagaling kayo 21 days, there's a particular na area na yun. 21 days, pwede ma-reactivate, magising yung cancer cell. Subukan mo 21 days, maglugo-lugo ka, maglupay-pay ka, mag-iiyak ka dyan. Mag-iisip ka ng masama tungkol sa asawa ka, nagbababayas. Subukan mo 21 days, sinisigurado ko sa'yo, gigising yung cancer cell at lalabas yan. At hindi lamang gigising, ahawahan ngayon yung ibang cells, yan ang tinatawag na mutation. Mag-mutate yung mga good cells, pagkatapos yan, ikaw ay magkaka-first stage, second stage, third stage, fourth stage, tapos mag-metastasize, tapos kumalat na sa buong katawan, tapos, babay na. Nag-umpisa lang yan sa sama ng loob mo na in-emote mo. In-emote mo. Yeah. Na-depressed ka, hindi mo kaya kontrolin depression. Hindi mo kaya kasi hindi mo maintindihan. Pasola yung nararamdaman ko. Hindi mo kasi naging program. Really? Pakinggan na lang natin, sinasabi ni Caroline, 21 days. Ngayon, meron tayo dito, ha? Kasi hindi mo pa alam, ang cancer, it takes 5 years bago yan mag-full-blown. Maaring sa daming naging problema mo na, meron ka na dyan. Nasa second stage, hindi mo lang alam kasi walang pain. Ang pain yan, naabot dun sa fourth stage na. Ngayon, ang gagawin natin yan, pabalikin ang cancer cell, ibalik dun sa lungga niya, at patulugin muli. Yan ang tinuturo ni Caroline Leaf. Kasi nasabi niya, you can reverse your genes. Amen? Ganda ba? The body has the ability to heal itself. Pero kailangan, yung soul natin ay nagko-control, nagko-command yan, nagko-control tayo. Ito yung DNA. Dito, gene yan. Kasi ang genes, may group of DNA. Itong nakita yung strand na to, yan ang protective layer. Yan ang protein. Okay, tingnan natin. Ayan, close up. Ito yung protein. Ito ang gene. Yun ay gene. Diba? The entire thing is DNA. Okay. Ayan, ang genes. Diba? Meron siya dito. Diba? Tapos nakaprotect siya ng protein. So, hindi yan gigising. Hindi mo gigisingin yan on purpose, hindi gigising yan. So, genes are a set of DNA. Diba kasi makita mo, merong mga strands na ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, set yan, ayan o, set 1, 2, 3, 4, 5, 6, diba? Yan, set of DNA. DNA is a code or a set of instructions. Kasi ang DNA ang nagsasabi kung anong protein ang dapat kailangan. Anong chemical ang dapat i-release para maprotektahan ang katawan. Ang DNA ang nagsasabi niyan. Now, DNA controls which proteins are made. Ayan ang code. May code. May sinasabi, ang DNA ang nag-uutos niyan. Yan tinatawag na DNA code. So, it's the same thing. Pag may talent ka, for example, di ba, magaling kumanta ang mother mo o father mo, tapos ikaw magaling din kumanta. Ganyan lang din na nangyari. Like, for example, ang aking anak, si Ivan, hindi ko alam na may talent siya sa pagkanta kasi nung bata siya, hindi naman marunong kumanta, tapos ang baba pa ng voice. Tapos mamaya, sinabi ng isang prophet na meron daw siyang King David's anointing. So ginawa ko, dahil doon sa anointing ko nung yun, pinag-aaral ko siya ng piano, wala siyang interest. Pinag-aaral ko siya ng guitar, wala siyang interest. Pero nakakapag-play. Parang marunong naman, pero wala siyang interest. Tapos kaya nagpunta siya sa Toronto, doon siya nag-aaral ng college. Pagkatapos bigla siyang na-involved dito sa church. Dahil siguro walang gustong mag-volunteer, bigla siyang napili na kumanta. Nag-umpisa siya as a backup, whatever guitarist or something.
Eh ngayon, biglang aalis yung musical director. Wala siyang kapalit. Bigla niya inassign yung anak ko. Hindi takot na takot yung anak ko dahil hindi naman siya marunong kumanta. Hindi katulad din na Abby. Ang gagaling niya Marian. So, ang ginawa ni Ivan, tinanggap niya. Nag-praise siya. Tapos dahil ito, nagpursige siya, nag-ano ng guitar, nagkanta-kanta siya, biglang lumabas. Ang nangyari doon, yung talent ay nag-break yung protein. Lumabas na yun ang talent. Ganyan din. Ganyan din sa ating mga sakit. Ganyan din sa mga talents and gifts na binigay ni God. Palalabasin mo yung talent na yan. On purpose, gagamitin mo. Gagawa ka na parang. So, since you don't know kung talent mo, kailangan tanongin mo sa Holy Spirit, anong gagawin mo? Ha? So, kailangan. Pero at least makikita mo anong strength ng mother mo, yung strength ng father mo, doon ka pumunta kasi sigurado yung strength mo ay nanggaling sa kanila. Amen? Tapos sasabihin mo, wala po ako nakikita ang talent ng tatay ko, nanay ko. Kasi hindi nila na-uncover. Hindi nila sige. Amen? Okay. Yan ang pinakita ko lang dyan. Kapag ikaw ay walang sakit, walang konsumisyon, like beautiful. Amen? Hamang-hamang siya sa kanyang mukha. Yan. So, yan. Ngayon, ayan. Ang defective na DNA. Yan, no? Naputol na ang connection. So, ibig sabihin, nagka-crack. May pwede nang pumasok dyan. Pwede nang lumabas ngayon yung tinatago nating cancer o ano yan, cardiovascular disease, diabetes, osteoporosis. Pwede nang maglabasan. Pag may defective. Pero depende, isang strand lang yan, di ba? Isang ganyan lang. So, yan ang cancer. Naging defective. Pinalabas mo yun ang cancer dahil sa constitution mo. Ayaw mong patawarin yung asawa mo ng babae. Hindi mo kayang patawarin dahil hindi mo kaya. Yung sinasabi mo, sama-sama, walang yaka, etc. Tuwing sabi mo, lumalabas yung mga negative tendencies, lumalabas pagkatapos na yun. Nag-release ang napakaraming chemicals at sinira yung protein. Explain ko po kung paano nangyayari. Sige, mas mabuti pa siguro explain ko. Ganito nangyayari. So, ikaw nakabalot itong card, di ba? So, kailangan ng chemical yung para ma-maintain ang pagkabalot niya. Di ba? Yung chemical na yun yung nagpo-produce ng protein. Tama? Ngayon, kapag ikaw ay nag-iisip ng masama, dito, masama, nag-i-emote ka ng masama, nag-iisip ka yung mga talagang, mamaya papakita ko yung mga examples ng mga masasama. For example, yung hindi ka nagta-tights, nako. Hindi ka nagta-tights. Siyempre, hindi maganda yun kasi you're robbing. Nakalagay sa bahay, you're robbing ka. Pero ayaw ko naman masyadong emphasize yan. Pero, for example, palitan natin. For example, ikaw ay may asawa na pero tumitingin ka sa isang gwapong lalaki. For example, nagkakaroon ka ng pagnanasa. Natutubo yung mga negative dendrites, di ba? Tutubo yan. So, in other words, ang katawan natin, sabi ni Caroline Leaf, kung natatandaan nyo, is wired for love. Walang dinisign si Lord sa ating katawan. Yung makeup ng buong katawan natin, ng buong mind natin, buong spirito natin, is all God. Kasi we were created in the image and likeness of God. So, walang negative dyan. Kahit isa, walang negative. Lahat ng chemicals na linagay ni God sa ating buong katawan are good chemicals. Ang problema lang, kapag tayo gumagawa ng hindi mabuti, hindi tayo sumusunod sa Panginoon, hindi tayo sumusunod, like for example, sinabi niya nang mag-declare ka ng maganda, huwag kang mag-isip ng masama, etc. Hindi ka sumusunod. For example, kunwari, nagkaroon ka ng, bakit ba naman yun ang example ko, yung pagnanasa, balikan natin na. Yung example na lang, yung asawa ng babae, so galit na galit ka, di ba? So dahil hindi mo kayang patawarin, so meron ng unforgiveness, may bitterness lahat dyan, nag-release kayo ng chemical, ng good chemicals ang katawan. Good kasi wala namang bad chemical. Naghahanap ngayon na ang brain, kinokontak niya lahat ng cells na mag-release ng chemical para mahinto itong, para mag-produce ng chemical para dun sa hatred and anger and unforgiveness and bitterness. Wala nga yun. So ngayon, itong mga chemicals naglalabasan sa buong katawan kasi hinahanap nila yung chemical for this hatred and bitterness and unforgiveness and hatred. Hindi ngayon mahanap. So ngayon, walang tigil ang kakarelease ng chemical, walang tigil ang kakarelease ng chemical, hanggang nagkalabo-labo ngayon.
nagkaroon ngayon ng chemical and electric imbalance ang buong katawan. Ang nangyari, nagkaroon ng inflammation. Pag nagkaroon ng inflammation, ayan na, madidestroy yung protein. Doon ang umpisa niyan. Kaya importante is watch what comes out of your mouth. You watch kung anong naiisip mo. Hindi ka pwedeng mag-isip ng mga negative. Kaya sabi ko, ako, ang ginagawa ko, kapag meron akong naging challenge, for example, like, dito sa aming ginagawa, pastor, hindi nawawala yung mga challenges. May mga gusto ka, tinutulungan ka na, tapos galit pa sa'yo. Tinulungan mo na nga, etc. Galit pa sa'yo. So pag halimbawa, nagalit sa akin si Robert, meron ako nagawang hindi maganda. Example, kunwari, ano ba yung kahapon, nagalit siya sa akin eh. Nakalimutan ko tuloy ang di nagsasalita ngayon siya sa car. Nagsasalita siya sa car, tapos, kunti na lang, maapektuhan na ako. Kaya isip ko, Tili, huwag kang mapapa-apekto. Tandaan mo yung mga dendrites eh. Isa naman tatanggalin yan. So, habang nagsasalita si Robert, nakalimutan ko kung ano yung pinag-argue namin. Pagdating namin sa bahay, kasi daming negative na lumabas. Nangyayari sa Christians. Ang asawa ko minsan ganyan kasi dami yung stress din sa trabaho. So, minsan sa akin nababalantra yan. Ewan ko bakit mo naman ako na mag-example na naman si Mr. Chen. Tawagan. Pagkatapos, ang pagdating ko sa bahay, ang ginawa ko, pasok na ako sa secret place. Kailangan i-unload ko na yung mga lahat ng negative na sinabi niya. Hindi pwedeng may tupuan ako. Hindi ako pwedeng mainis sa kanya. Hindi ako pwedeng magalit sa kanya. Hindi ako pwede. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ako magagalit sa'yo. I love you. I love you, Daddy. Tanggapin mo yan kahit ano. Sabihin mo siya, hindi ako magagalit. Kasi bakit? Ba't ako magagalit? Ang dami ng cancer cells na nakuha ko sa mga limuno ko. Palalabasin ko kaya. Tatlo na po ako. Ayoko na yan. Napakasakit niyan. Hindi na mangyayari. So, ganyan lang. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong gagawa ng hindi in line with the Word of God. Tapusin natin to cancer. Ayan. Defective na. Dumadami ang defect ng DNA. Ayan. So, ngayon, mutation na. Mga hawa na siya ng ibang cells. So, nandiyan na stage 1, stage 2, stage 3, 4, tapos magkasasize mo katawan, tapos mamamatay ka na. It's a period of mga 5 years para sa cancer mag-full-blown. Huwag natin hayaan yun. Gagawin nyo ngayon, alam nyo, may cancer na kayo ngayon, second stage, third stage, huwag kayo mag-alala, babalik sa dati. Kasi lagi kayo masaya. Kaya nga sabi ni God, in everything rejoice, di ba? Totoo yung Bible, kaya nga sinakalo na yun, totoo talaga na, namamangha sila. Okay, yan ang nangyayari sa protein. Pag nasira na. No? Nakita niyo yung protective layer na yan, sira na. O? Ayan, itim na, o? Ito ay HIV virus yan. Ito yung nasa gitna dito. At mo, nahawa siya. Nahawa dito sa tatay. Pero nandiyan lang siya nakakulong, hindi makalabas. Pero makakalabas yan pag siya ay nag-umpisang magbuli-muli sa kanyang mga problema. Okay. So, Dr. Carline says that it only takes one thing to reactivate the cancer gene, or any gene for that matter. It is your negative thought. Nag-uumpisa lahat sa thought, sa intellect. Nag-uumpisa lahat yun doon. That's why she says this. 87 to 95% of all sicknesses and diseases are a direct result of your thought life. Imagine mo, 95% pala ng sakit nang gagaling sa pag-iisip. Tingnan mo, saan nagagaling yung 5%? Aber? May natitira, 95% na yan. Saan nagagaling ang 5%? Ha? Sa kinakain. Sa inhale, pollution. Pero 5% lang yun. Pero reversible pa rin. Kahit ano pa yan, kahit ano pa nangyari sa mga genes yun na damage na, reversible pa rin yan. Dr. Carline has been teaching people from all over the world how to break the cycle of toxic thinking by renewing the mind. Amen. Okay. See, ito yung stage 1 ng ating talks. Number 1, hindi na babalik ang asawa ko. May kerida na siya. Hindi na niya ako mahal. Ilang dendrites ang tumubo na yan, no? At dahil dendrites, mag-imagine ka lang ng asawa mo may kerida
At naisip mo yung kirida niya, hawak-hawak niya, yakap-yakap niya. Yun ang kanyang dendrites ang tutubo sa'yo. Di ba? Sa puro, naratri ka agad ang tutubo sa'yo. Mahirapan magtatanong niya, napakatibay pag marami. Ito po, magpapakita pa ako ng mga photos ng mga tindihan niya na nangyayari talaga sa loob ng grave. Okay. So, imbes na mag-declare ka ng walang iya ka, napakasama mo, wala kang pagkasa, etc. Imbes na ganyan ang sabihin mo, ito yung sasabihin mo. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Una sasabihin mo, Lord, ito po nangyayari sa aking buhay. Ito, I'm sure merong mga tao dito na may ginagawang kanilang mga asawa. At ito ang pagkakataon na baguhin yan. I tell you, pag mababago yan, nasa iyo ang susi. Ang sasabihin mo, Lord, on behalf of my husband, humingi ako ng kapatawaran sa ginawa niya. At ngayon, I take authority. Magtitake ka ng authority. Yung mga demonyong lumilipo sa kanya at saka doon sa kirida niya, siyempre, papalayasin mo yan, di ba? O ibabind mo. Pagkatapos, idideklara mo yan. At the same time, nagme-meditate ka na sila iwalay na. Na sila ay wala na. At kayong dalawa ay in harmony na together. Yun dapat, corporate yan, lahat. Corporate, tapos sabay kahit anong consummation mo sa kanya, tawagan mo na siya. Sweetheart, kahit ano pang nagawa mo, pinapatawad kita. Tapos ang sasabihin niya sa'yo, ang napili ko na yung aking kirida, hindi ikaw. Ano palagay mo isasagot mo? Kaya naman tayo, tulog mo na lang yung mga narapis dyan. Kahit niluchat ka. Niluchat ka ng yung asawa. Ngayon pa lang, napili niya, hindi na niya ako gusto. Siyempre, bata yun. Ikaw ay 55 years old. At 22 lang yun. O hindi, paano ka lalaban? Pero hindi. Maniwala ka sa salita ng Diyos. Imagine mo na kayong dalawa ay nagkasama na. Imagine mo, saya-saya naman. Magmapasyal kayo sa park, kumakain kayo. Ang saya, yan ang imagine. Bawat may pumasok na bad news, huwag nyo nang intindihin yung bad news. Kasi tutubo na naman. Napakahirap sa umpisa, pero later on, mapapadali. Kasi dumadami, kumakapal yan. Kumakapal itong dito, itong sa harap na ito, yan ang kumakapal. Nagiging more intelligent tayo. Sabi ni Carla, di ba, narinig niya? Nagiging more intelligent, nagiging smarter tayo, nagiging more beautiful tayo dahil hindi tayo pumapayag dito sa sinasabi ni Satanas. Kasi nungalingan yun. Magre-reconcile kayo mag-asawa kung yan ang gagawin mo. Kalimutan mo lahat ang ginawa niya sa'yo. Kalimutan mo na lahat. Huwag mo nang tatanan. At kahit na sinabi niya, hindi ka na niya gusto, yung kirida na niya, gusto ang ano, isurrender mo kay Lord yan. Pagkatapos pag sinabi sa'yo ni Lord, tawagan mo ulit. Mahal na mahal pa rin kita kung ginagawa. No divorce. Okay? Hindi na ni Lord ang maghiwalay ang mag-asawa. What God has put together, let no man separate. Okay? Tsaka kayo, yung iniisip nyo yung mga asawa ninyo, ay para maiwasan ang pagbababae, yun yung pag-take ng action. Wala tayo anointing oil kung may mantika sa bahay. Wala tayo from Israel or from saan yung mantika. Ay sa patay dito sa mantika, yung olive oil. Tapos sanctify, Lord, please sanctify. Sanctify this oil. Paano tayo mag-pray ng food? Sanctify this oil. Pagkatapos sabi mo, gagamitin mo yan. This is the symbolic of the shed blood of Jesus on the cross. Diba? Kasi parang ang anointing oil is the blood of Jesus. Pagkatapos, gabi-gabi, parang katabi mo lang yung asawa mo. I love you, sweetheart. Tapos ano yun? Sinasabi ko, mga dendrites mo, tumutubo according to the will of God. Hindi makakaalpas yung asawa, hindi yan mambababae. Magpupursige yan, magiging breadwinner of the family siya. Someday soon, Jesus name. Mga bata magiging very smart, magiging mga valedictorian, salutator, magiging mga honor students. They will excel ko ina every single day. Bago kayo matulog, sandali na, ganyan, anoint ko lang. I anoint them. This is symbolic of the shed blood of Jesus. Ganyan lang. Balutin, I plead the blood of Jesus over my... Ganyan, tapos i-declare nyo lang yung blessing sa kanila. Ayan. Okay, hindi na ako yayaman. Hanggang domestic helper na lang ako. Sino gusto nito? Wala, pero meron iba. May nagsasabi niyan. Kasi sila daw ay, at least may kinikita rito. Sa Pilipinas, wala silang kinikita. Kaya yun ang reason nila. But alam nyo, mayroong plan si Lord for you.
naging plano niya for me, maging plano niya sa inyo. Hindi yan ako magbibigay sa akin ng milyon, tapos sa inyo hindi magbibigay. That is impossible. Anong klase siyang Diyos? May favoritism, hindi ganun ang Diyos natin. Sinabi niya, abundant. Blessed ang bawat isa sa atin. Abundant is overflowing. Sobra-sobra. So, imbes na sabihin mo hindi ka yayaman, ito yung sasabihin mo. Kasi pag sinabi mo hindi yayaman, ayan na naman yung ano. Yan ang mangyayari sa'yo. Hindi ka na talaga yayaman, maghihirap ka pa. Sobrang paghihirap ang dadanasin mo kasi masisira lahat yung cells. Mauubos sa hospital ang iyong pera. Lahat ng naipon nyo, mapupunta lang sa doctor bills. Sa hospital bills. Tapos, ito yung i-declare mo. Ephesians 3:20. Sabi, isusulat nyo yan. Kasi pag-aralan nyo na yan ang antidote. Ha? Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. So, gagawin mo yung personal. Pag halimbawa, Lord, thank you dun sa binigay mong bahay. Past tense na, kasi binigay na yan, di ba? Lord, thank you dun sa binigay mong bahay. Tapos, because you have blessed me exceedingly abundantly above all that I can ask or think. Beyond anything that I can imagine possible. So sabihin mo yung word na yan, di ba? And at the same time, imagine mo yung bahay. 4 bedrooms, di ba? Imagine mo may swimming pool doon. Masaya-saya yung magpapamilya. Ganun yun. Walang tigil hanggang mapuno ng puno. Yung positive dendrites, yung utak nyo. Kasi pag napuno yan, doon na. Wala nang doubt. Faith na lang ang natitira, tapos magka-come to pass. Amen? Okay, meron pa, Deuteronomy 28:8. The Lord will command the blessings on you in your storehouses and all to which you set your hand. Ako, diniteclare ko ito maraming beses a day. The Lord, ano sabi dito? Will command His blessings. In fact, ako hindi will command. The Lord commands, present. Commands His blessings to come on me into my storehouses and all to which I set my hand. Everything that I touch turns into gold. Everything that I touch prospers. Lagi ko sinasabi yan. Kaya nagpo-prosper ako in all areas of my life. Walang tigil yan. Nasa kotse, nagdadrive ako, nasa MTR, magdideclare ako. Kung hindi ako nagdideclare, nag-speak in tongues ako. Kasi speaking in tongues, yun ang power. Amen. So, sinasabi niya, yung storehouses, yan ang mga lalagyanan nyo, punong-puno. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord. Sabi niya, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, pour out for you such blessings, that there will not be room enough to continue. Kung nagbibigay ka ng tithes, yan ang maraming problema sa atin. Nagbibigay ng tithes, pero hindi nyo nakikita yung pabalik. Tama? No? Di ba? Nagbibigay naman ako ng faithfully. Every month, talagang binibigay ko yung $400 ko dito. Bakit hindi naman na parang siksik-liglig ang balik? Oh, sinabi niyo yung hindi siksik-liglig. Hindi talaga siksik-liglig ang balik kasi nagde-declare kayo na ganyan. Hindi kayo pwede magsalita. So, ang gagawin is, nilagay ka po. Pak! Declare mga salita yun! That God commands His blessings to come into my storehouse. You say in your word, Father, that we give our tithes and offerings, give and it shall be given back to me, good measure, pressed down, shaken together, running over, so shall men give unto my bosom. The measure that I give out to same measure that I receive. Ganun talagang emote. Kasi yung mga chemicals nare-release yung mga chemicals. Kung hindi, give and it shall be given back. Nakaulit ka pa tumubog, then there's yung negative pa yan. Kasi parang awang-awa ka sa sarili. Hindi talaga pagkikita mo kayo sa talas. You are prosperous financially. Tama? Amen. Clear ba yan? Nagkakaroon ba kayo clear picture? Amen. Hindi na ako gagaling sa sakit ko. Matagal na akong nag-pray pero hindi pa rin inihil ni Lord ang sakit. Uy, mamamatay ka kasi yan ang declaration mo. Kay sakit ng ulo yan, ikamamatay mo yan dahil hindi ka inihil ni Lord. I imagine mo, mamamatay ka. Kaya ang sasabihin natin is, ano scripture? Sa healing. Isaiah 55. Okay, yan. But He was wounded. Yan. By His stripes, we are healed in Jesus' name. So yung we are healed, nakita mo yung mga genes, yung cancer sa, for example, cancer. Nakita mo yung cancer, nagtago ulit doon sa DNA. Nung bumalik na doon, nakaprotekta na yung protein doon. Yun ang imagine mo, bumalik. O kaya, mga doctors ngayon, ang tinuturo nila sa mga pasyente nilang may cancer ay imagine nila yung mga phagocytes and the soldiers of the body. Yung mga ang dami-dami nila kapag may free radical na pumasok, for example, may mga masasamang
pollution or whatever na pumasok, ang mga phagocytes na to, yung mga invaders na yan, ay kukunin nila, papatayin nila. Kaya the body has the ability to heal itself because of these phagocytes. So ngayon, tinuturo ng mga doctors and scientists sa mga pasyente nila na imagine daw yung mga phagocytes. Kumain yung mga phagocytes. Oh, phagocytes, go! Buksain! Itong cancer cell na to. Ganyan. At alam mo, sumusunod daw ang mga phagocytes. Susugod daw sila. Papatayin yung cancer cell. Tingnan nyo. Pero siyempre, it takes time kasi lalo na pag masyado ng serious, pag nasa 4th stage na, matagal. Pero meron. Ako yun ang nangyari sa akin. Nahila ko within 1 month. Diba? Completely walang surgery. Dahil doon. Ngayon pala, dinideclare kong salita ng Diyos, dinideclare ko at meditate ko magaling na ako, nangyayari pala, umabalik sa dati, nababawasan, namamatay yung mga cancer cells, namamatay, hanggang yung pinaka-punot-dulo ng cancer ng chin na yun, ay pumasok doon sa lungga niya at ginapos na ng protective layer. Amen? Protective layer na yun is the power of the Holy Spirit. Amen. Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. Pag wala kang sakit, meron kang peace. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Yan, pag halimbawa ka may depression or whatever, yan, i-declare niyo yan. God, you heal the brokenhearted and you bind up my wounds. Amen. Tapos, ganito na lang ang buhay ko. Puro paghihirap at pagtitiis. Walang hinaharap. Yan! Habang panahon, ganyan ka lang. Puro paghihirap at puro pagtitiis. Ang gagawin mo, ang mangyayari sa'yo, kasi yan ang dinideklara mo. Walang hinaharap. So, ito yung declare. Jeremiah 29:11. Gawin yung personal ito. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. So, dinideclare niya, may binigay na hope and future sa inyo si God. Sabi ni Lord, sa next verse, then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Pag ikaw, renew ang mind mo, tingnan mo, sabi niya, you will call upon me, sabi niya, and go and pray to me, sabi ni God, and I will listen to you. Eto na, in fact, today, sinabi niya yan, yung prophetic word na pinitawan natin, today is the day of your salvation. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. So, ang pagsisik kay God is with all your heart. Alam niyo, hindi ko ma-imagine kung paano ko express ang sarili ko dito sa party ito. Take for granted natin si God. Napakalaking Diyos niyan. Super, super, super laki, omniscient, omnipotent, omnipresent God. Alam niya lahat, napaka-powerful. Siya nag-ano lahat. Nag-create ng lahat. And yet, He loves you so much. He created you. Bakit ka kinreate? To have a relationship with Him. Pagkatapos, hindi kayo nag-spend time with Him. Kung talagang kaya lungkot na lungkot si God, bakit ganito yung mga anak ko? Bakit hindi ako puntahan to spend time with me? Kasi pag pinuntahan nyo siya, mabibuild mabilis ang faith. Di ba ako within 1 month? Within 3 months? Na ayos ang buong buhay ko, di ba? So, yung ganyan lang, relationship with God. Kasi kung, halimbawa, si God, binigay na sa inyo lahat ang kayamanan. Nandiyan na yung 100 million pesos sa bank account nyo, binigay na ni Lord. Palagay nyo, matatawagin nyo pa siya. Palagay ko lalo na mababawasan yung time nyo sa Kanya. Kaya si God, hindi. By faith talaga. By faith, kung kailangan mo ng pera bukas, ngayon niya ibibigay yan. Kung may faith ka, kung wala ka pang faith, ikaw man ibibigay bukas yan. Diba? Maghihirap ka lalo. So, spend time with God. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ko kayang patawarin ang biyanan ko. Sama na ugali. Hindi lang biyanan. Kahit sino. Pag hindi ka marunong magpatawad, ito yan. So, kailangan i-release ang forgiveness. Mamaya ulitin natin kasi meron pa rin dito na hindi mo nagpo-forgive, nasasaktan. Kasi, syempre na-offend ka. Masakit ang sinasabi sa ng mga tao. But tingnan Mark 11:25, it says, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. So, sino ba dito ang hindi nagpatawad? Pwede ba magtaas ang kamay? Wala? Nagpatawad kayo lahat? Totoo ba yan? Promise? Very good. Hindi matalino ang aking mga anak, kaya hanggang dyan na lang sila. So, hindi natin, ayaw ko lang basahin yung pero Mark 10:14 ang ating, kasi sabi niya, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this.
Ito yung mga bata, mahal na mahal yan ni God. So, ibibigay niya lahat. Kung ano nyo ng oil sila, magiging, sino dito ang meron testimony dyan, naging valedictorian yung kanyang alaga. Kasi dinideklara niya yun everyday. Ikaw ba? Sister, dito nag-excel yung mga alaga. Kasi dinideklara nila salita ng Diyos sa mga bata. Mark 10:15, sure I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Okay. Ang tagal ko nang nagdadasal, pero di naman pinapakinggan ni Lord ang dasal ko. Natural, hindi niya papakinggan kasi yan ang dinideclare mo. Oh. Hindi niya pinapakinggan ni Lord ang dasal ko. Amen. Oh. So, ito yung i-declare niyo. 1 John 5:15. And now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Lord, you hear me. Because what I'm asking you is according to your will. For example, health, healing, is according to His will. So, He hears you. And then He says, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Sigurado, 100%. Kaya huwag na kayong mag-isip. Paano mangyayari? Huwag nyo nang isipin yun. 100% mapupunta sa inyo ang hinihingi nyo. Sino ang nagkakamad ng bahay, for example? Isa lang ang nagtaas ng kamay. Okay. Sino nagkakamad ng healing? Ay, meron kayong mga sakit? Healing for other people, healing for your body. Sino nag-aangat ng bagong employer? Sinusubukan ko lang kayo, sinabi ko na huwag kayong magre-reklamo sa employer niya. Kailangan ko ng pera. Kunin ko kaya sa wallet ng amo ko? Minsan may $3 mabili ng fish balls, ha? Huwag na natin ginagawa yan kasi pareho lang yan. Malaking pera, maliit na amount, pareho yan in the eyes of God. Ayan. Thou shall not steal, period. Sabi niya, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Maaaring pwede pa kayong pumunta sa heaven, pero hindi mo mararanasan yung blessings. Kasi, kay Satanas ka na pag ikaw ay nagnanakaw. Satan is the father of lies, diba? The thief comes to steal, kill, and destroy. Ayaw kong tumulong sa church as a volunteer. Pagod na ako sa trabaho. Wala na akong pahinga. Aha! Sino hindi tumutulong dito? Huwag kayong magtaas ng kamay. Okay, magtaas ng kamay. Okay. John 12:26, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So, hindi ka ma-honor ni God if you don't serve Him. Kahit anong mako-contribute mo dito sa church, anong tulong? Like, mabawa, kung gusto mong ayaw mong magpunta dito maglinis, o mag-vacuum dito, magluto ka ng konting pagkain. Bigay mo, Pastor Fines, o Pastor, Fred, tumatawa daw, o huwag na pagkain, cancel. Ano na. Kahit ano na, yung mga gestures na talagang nagsiserve kayo, lalo na kung isi-serve natin yung mga lingkod ng Diyos, yan ang pinaka-importante sa natin kasi they're the ones promulgating the gospel. Napaka-importante ng role nila. And verse 12, and behold, I am coming quickly. Ito, Revelation 22:12. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Pero gusto ni Lord mag-serve kasi kinrate tayo to love one another. Diba? Love your neighbor as you love yourself. Matthew 16:27, for the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Kung wala kayo natutulong sa church, paano? Ano yung works? Diba? Magtala kayo ng kaibigan, yung mga hindi born again, imbitahin dito. Di na muna ako magbibigay ng tithes and offerings dahil kulang ang pera ko sa daming gastusin. Naku, yan ang number 1 na hindi dapat ginagawa. Kasi, sabi nito, alam nyo na ito, Malachi 3:8, memorize nyo. Kahit memorize nyo, ginagawa nyo pa rin. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what have you robbed you? In tithes and offerings. So yan, the 10% belongs to God. It is His money. You cannot keep it. Pag tinatago mo yan, talagang magka-curse ka because it says here, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Sabi, Jesus redeemed us from the curse of the law. Kinuha na niya. Kaya lang, bakit mo tinatanggap yung curse na yan? You have to obey. Tapos makikita mo kasi yung pera is the least measurement of your faithfulness to God. Mahirap kasi bitawan yan.
Ikaw ay may asawa na, pero na-attract ka sa driver ng amo mo. At pinupuntahan mo siya at nakikipag-usap ka sa kanya. Huwag nang gagawin yan, di ba? Hindi na natin ginagawa yan. Kung kailangan mo makipag-usap sa isang lalaki, kaya may kasama ka ibang babae kasi naiwasan ang mga tukso. Dito, lalo na sa internet, marami ang mga nag-internet ngayon. Meron akong nararamdaman, meron dito gumagawa niyan. At tigilan na yan kasi walang magkakasakit kayo. Sigurado 100% magkakasakit kayo. Tama na, huwag na natin ginagawa yung mga ganyan. I-surrender yan kay Lord. Pagkatapos gawin, ideklara, makakatulong po yan. Napaka-release. Amen. Matthew 5:28, but I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Tinitingnan, sinisipat-sipat mo pala yung lalaking yan. Nag-iisip ka na lang kung yan ay nagpo-commit ka na ng adultery. Huwag nyo nang gagawin yan. Imposibleng magkanegosyo ako sa Pilipinas. Di naman ako nag-aral. Paano yan? Nag-iisip kayo, imposible, hindi ako qualified. Wala akong pinag-aralan o hindi ako marunong. Ano negosyo papasukan ko? Sinabi ko na pinakahuli, tanungin nyo yan. Huwag yung tatanungin sa ano kaya negosyo? Ano kaya ang gagawin ko? Ano kaya? Saan kaya ako connect ni Lord? Huwag nyo nang tanungin yan because it will come. Ang gawin nyo, pag may revelation, okay, bibigyan kita negosyo, anak. Ang gawin nyo, ano? I-receive tapos, i-declare na, umpisahan na yung declaration, di ba? Umpisahan na yung meditation. Deuteronomy 8:18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. So, bibigyan ka ng wisdom ni God, bibigyan ka ng ability, bibigyan ka niya ng power, ng anointing that He may establish His covenant, which He swore to your fathers as it is this day. Nakakainis naman ng amo ko, puro utos. Nagreklamo. Kung sabi dito, tinake up na natin ito. But I think it needs reiteration. Bondservants, be obedient to those who are your masters. Yung amo nyo, according to the flesh, with fear and trembling. Pag nabuutos with fear and trembling pa, sabi, gusto mo. Nire-review mo yung amo mo, gusto mo siyang sundin. Hindi yung takot na takot ka. Kung hindi yung nire-review mo siya, nire-respeto mo siya, mahal mo siya dahil siya nagbibigay sa'yo ng income. So, huwag mo i-chismis kasi do not bite the hand that feeds you. Sabi nga, nagpapasweldo sa'yo. Dapat i-honor mo yan, mahalin mo yan. Kahit anong trato niya sa'yo, declare mo na ang amo mo is matinuna, etc. Pagkatapos itinong yan, magiging maganda. Or aalisin ka ni Lord sa kanya, bibigay ka sa ibang amo. Amen. Sabi niya, not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Hindi yung pag nakaharap lang siya, doon ka matino. With goodwill, doing service as the Lord and not to man. So, ginagawa mo ito for the Lord, it's not for your employer. Okay? Knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. So, yan, may reward. Di ba nakwento ko na sa inyo yung isang girl, domestic helper, na nagkaroon ng mana ng ilang milyon. Hong Kong dollars, binigyan pa siya ng condominium sa Philippines. Kanya kasi napakabait niya. Wala talaga siyang iniisip na masama kahit mapagod siya, kahit ano pang trabaho. Wala. Kasi sabi niya, I am doing this unto the Lord. Kung ganyan ang pag-iisip niyo, mag-bless kayo. Ikinuwento ako kanina na nagdideklara isang domestic helper at ito ay napaka-powerful na testimony. Ginaya niya ako. Nag-imagine siya na, sabi ko kasi, 19 years old ako, di ba? Naging multi-millionaire ako within 8 months. Pagkatapos ko mag-declare, di ba? So, itong babaeng ito ay pumunta siya sa bangko, nakaisip kasi sinabi ko, nakikita ko yung kamay ko, dinideposit ko yung 1 million sa bank. So, siya nagka-idea. Ginaya niya yung aking, ginawa. Pinatil niya doon. So, siya pupunta sa bangko. Kukuha siya ng deposit slip. Kinuwento ko na ba ito sa inyo? Diba? Tapos, ilalagay niya. Kaya gusto niyang pera, 200,000 Hong Kong dollars. So, ilalagay niya 200,000 dahil fill up niya. Tapos, pipirmahan niya yung deposit slip. Tapos, ilalagay niya ngayon doon pupunta siya sa teller. Pero hindi naman niya ilulusot doon sa butas. Ilalagay niya lang dito sa tabi. Wala namang makakapasito, iwanan na niya. Ako mag-declare, Lord, kung sa'yo ko, nag-deposit ako ng 200,000. Sabi ko, yan na, ganyan na. Isang katera. Tapos, susunod na day off niya, Friday, balik na naman siya. Tingnan na. Tapos, pupunta na naman siya sa teller. Akala na, pipila siya. Tapos, lalagay lang pala doon. Nasabi siya, sabi ko, gano'n na naman yan.
Confession na naman ng confession. So, lagi ito yung day off niya. Tapos niya magpa-birthday siya. Uwi siya sa Pilipinas. Sabi ng amo, ang amo daw niya, napakasungit, napakasama na ugali, napakadamot, etc. Pero hindi niya naman dinideclare, Lord. Sa testimony lang niya sinabi na napaka-imposible. Bigyan siya ng amo niya. Tinawag daw siya, halimbawa, Eileen, come here. I have a birthday gift for you. Tapos binigay yung envelope. 200,000 Hong Kong dollars. Can you imagine? Grabe testimony ito, di ba? So, ganyan lang kasi napuno yung kanyang tenders. Narinig ko yan ang tinatestimony niya sa anniversary. Grabe. So, mag-umpisa na kayo. Deposit na kayo ng magsusulat na kayo mga deposit. Pupunta na kayo sa mga tellers na yan. Makikita kayo every Friday. Hindi ko naman binibigay pa rin sa teller. Ang ginagawa mo. Di ba nakakatawa? Do not. Di ba? Pattern to the world, di ba? Ito yung mga naman problema. Pagpunta ako sa buhay. Na ito, wala na akong lakas dahil sa mga problema. Ito ang idideklara nyo. Come to me, all of you, who will labor and are heavy laden, I will give you rest. Yan lang, magkaka-rest kayo. Talagang babalitin kayo ng pagmamahal ni Jesus pag sinabi niya. Salita niya yan. Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Sinusulat niyo ba yung mga scriptures na yan? Kasi pag may yan ang mga idideklara niyo, nandiyan na yan. Wala na namang pera. Saan ako kukuha ng pambayad ng kuryente at matrikula? Ayan, kapag tinanong mo, wala na naman ako pera. Hindi, wala akong pera. Lagi ka nalang naghihirap kasi wala akong pera yung dinideclare mo. Sabihin mo, pag walang pera, for example, my God, you supply all my needs. Ako, napakaganda ng mga testimonies ni Sister Rita dyan. Kaya lang, wala ng time sa susunod. And my God, you supply all my needs according to His riches and glory. Gusto ko nang mamatay. Wala nang saysay ang buhay ko. Alam mo, mabilis pa sa Satanas. Ano sa alas ko? Dati pa sa kaya, papatayin ka niya, mabilis. Lalagapag yung mga genes mo na cancer, mga lahat ng mga sakit na nakabalot. Magre-resurrect sila, mabubuhay sila. Kasi sinabi mo, gusto mo nang mamatay. Napakabilis niya. Sinasabi ko, napakabilis niya. Kaya huwag na huwag nyo. Kung meron kayong mga na-renounce and na-declare na mga ganyan salita, renounce. Sabi mo, tinitake back ko, kinakancel ako, kinukondemn ko lahat ng mga sinabi ko negative sa aking buhay in Jesus' name. So wala nang bisa lahat yun. Alam mo, nanlalalaki pala si Sister Luz. Hindi na nahiya. Mahulog sana siya sa impyerno. Yan, slandering yan. Huwag tayong gagawin. Nag-judge tayo. Do not judge. Or you too will be judged. So huwag na tayo. Kahit anong nakita natin, anong narinig natin. Let's say, nakita natin may kadi. Kung sinong may kadi, huwag na natin ikalat. Sabihin natin sa pastor para pag-pray na lang. Pero huwag mo na, naku, ganyan-ganyan ako before. Dami ko naging problema. Huwag na natin slandering is a sin. Ha? Kahit na, may ebidensya, huwag na natin ikalat. For Matthew 7:2, for in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Ayaw ko nang bayaran ang utang ko. Magtatago na lang ako dito sa investigador na to. Kasi wala akong pambayad. Hirap na hirap ako sa pera. Sino yung mga gumagawa ng ganyan? Ayaw magbayad ng kanilang utang, pinagtataguan nila yung mga investigador. Bangko. Huwag na huwag yung gagawin. Kailangan bayaran. Ito yung responsibility, obligations yan. Dapat yan bayaran. Kasi hindi kayo aangat kung mayroong mga galit na tao sa inyo. Romans 13:8, owe no one anything. Let no debt remain outstanding. Okay? So, papayaran lahat yan. Wala akong talent or gift. Naingit ako sa iba. Ang gagaling nila. Sabi niya dito, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So then each of you should use whatever gift you have received. So merong gifts. Meron kayong gifts on the inside. Yan ang tanongin niyo, Holy Spirit, ano ba yung gifts na yan so you can work it out? Hindi ko naintindihan ang Bible. Sabi niya dito, sabihin niyo, naintindihan ko ang Bible because the Holy Spirit teaches me all things. Ayan, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Di ko na mahal ang asawa ko. Nako, alam niya, ilang beses natin tinake-up yan, di ba? So wives in the same way, submit yourselves to your own husbands, so that in any form, in any of them, do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasabit sa asawa mo, ay kahit hindi born again yung asawa mo, maboborn again. Okay? Pag nagsisinungaling, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy.
Ayan, ito, yung mga white lies, kahit nagsisinungaling ako, maintindihan naman ni Lord yun. Hindi maintindihan ni Lord ang pagsisinungaling, white lies, yung mga worst, mga bad lies, pareho lang yan sa mata ni Lord. Walang white lie. Okay. Depressed ako, dami ko kasi problema, nakakaawa naman ako. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Humble yourselves therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Last na ata ito, takot na takot ako sa maaaring gawin ni Satanas sa buhay ko. Huwag kayong matakot. You have power over him. You have authority over him. So, ano sasabihin? For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Tapos na. Amen. May natutunan ba kayo? Amen. So, iwasan na ba natin yung mga negative thinking? So, wala nang magkakasakit dito sa OFWCI. Ayan na lahat. Lahat ng mga breakthrough makukuha natin kasi nagbigay ng prophetic word si God sa ating kanina. Tama? So, kumain po tayo at sisil natin yan. Amen. Oh, Lord, narinig niyo po. Taas natin yung mga kamay natin. Bigyan natin. Lord, narinig niyo po ang sagot niya. Grabe ang response nila. Lord, nakakagulat. Talagang nagising. Nagising ang mga cells namin lahat. Yung mga genes, Lord, nagising. At mga cancer cells na yan. Lahat ng mga sakit, Lord, ng mga genes dyan, ay lalong nahimping ang tulog. At hindi na sila gigising kahit kailan, Lord. Kung hindi, itong mga talents and mga gifts, mga abilities na binigay niyo, Lord, yung wisdom na binigay niyo, ito, Lord, ang lalabas. Ito, Lord, ang tutulong sa amin. Dahil sabi niyo, you are the one who give us the ability, the wisdom, the power, the anointing to get wealth. Salamat po, Lord, at maintindihan namin ngayon without even thinking about it, Lord, na ikaw ang talagang magbibigay sa amin ng way para dito sa prophetic word na binitawan niyo sa amin. Today is the day of that salvation, Lord. Tinatanggap namin, Lord. Iniisip namin. We take it and we are going to enjoy it in the name of Jesus. So, Lord, itong authority and anointing, binigay niyo sa amin ngayon, pinangahawakan namin ito 100%. Nakikita namin, Lord, magbubunga. Because you say in your word that as we give, it shall be given back to us. Good measure, pressed down, shaken together, running over, so shall men give unto our bosom. Mga tao po, Lord, ang ibibigay niyo sa amin para makatulong sa lahat ng plano niyo na mapulsin namin dito sa buhay. And we receive all these people, Lord. Bigyan niyo po kami ng tamang pag-iisip, Lord. Lagi kaming kumbaga, Lord, doblihin niyo ang pagbantay sa amin. Lalo kami ma-encourage, hindi ma-discourage, kundi lalo kami, Lord, mag-iisip ng tama tungkol sa Word of God. Bigyan niyo kami, Lord, ng encouragement na magbasa ng Bible at all times para po mag-build lalo itong mga positive dendrites na ito at walang makaalpas ng mga negative dendrites. At inasahan namin, Lord, itong prophetic word nyo, magka-come to pass yung breakthrough, Lord, breakthrough. Kung ano ang desire nila sa kanilang puso, Lord, ibinigay nyo na sa kanila. Thank you, Lord, for all the answered prayers. Makikita namin ang evidence during these next few months, Lord, as they learn to detox their minds. We pray, Lord, we magnify you, we praise you, we glorify you, Lord. We revere you, we love you, Father. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for that wonderful message. Indeed, we have a good God. Amen.